Yes, ano lang? Yes. Yes. Malipat. Malipat ako. Ako kami sa tabi. Okay, thank you very much. Santa Cruz Teachers Grand Choir. Okay. You can now be seated. Thank you. Ladies and gentlemen, at this point, we are going to witness a session. It's a milestone, actually, and today is a history for our Sangguniang Bayan, because all of us become spectators of what came about in the session hall whenever they conduct
sessions. And that this very hour, we are going to witness one live session. Ladies and gentlemen, let us all welcome with high esteem, pride, and honor our Honorable Vice Mayor of the Local Government of Santa Cruz, Marinduque, Honorable Medwin Rico Hermoso Manuel, to preside the session of the Sangguniang Bayan. Thank you so much sa Ma'am Pineda. Sa ating pong ina ng bayan, Mayor Marisa Red Martinez. Sa aking pong mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, andyan po si Konsehal Isagan Redilla, Konsehal Armando M. Palma, Konsehal Crenesa P. Constantino, Konsehal Rebo Joshua Arred, Konsehal Macario Mar G. Quirilla, Konsehal Emilio R. Alvarez, Konsehal Rustico Q. Reynoso Jr., at andito rin po ang ating mga ex-officio members na si Honorable Felix QD and Honorable Dolan Kirby G. Morillo. Sa ating po mga bisita na nandito ngayon, namataan ko po ang ating Acting Governor, Adeline Angeles. Andito rin po yung mga bukal, si Bukal Mercy Rihano, si Bukal Bucci. Nandito rin po ang ating kaparian, si Reverend Father Martin B. Portaliano Jr., kay Pastor Carlito Cañeca, kay Sir Freddy Gaa. At andito rin po ang ating pamilya po, ang asawa po ng ating minamahal na Mayora at ang kanyang mga anak. At sa mga bisita pong nandito ngayon, sa inyo pong lahat, magandang hapon po. So, formal ko na pong pasisimulan ang aming session. So, the 50th regular session of the 16th Sangguniang Bayan of Santa Cruz, Marinduque is now resumed. Please stand for the panunumpa ng katapatan sa bandilang Pilipino and credo ng Sanggunian to be led by Honorable Crenesa P. Constantino. Itaas po ang ating ng kamay at sumabay sa akin. Kami taimtim na nanunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, sa republikang kanyang sinasagisag at sa bayan ng Santa Cruz na aming pinaglilingkuran. Isang bayan at isang sa mga simulain ng kalayaan, katarungan at demokrasya. Ang kredo ng Sangguniang Bayan. Kami ay naniniwala sa dakilang lumikha na higit na makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Bukal siya ng kabutihan at katarungang walang hanggan, siya ang tanging pumapatnubay sa buhay at kapalaran at maging mga bagsaman. Kami ay naniniwala sa kanyang inaaral na puno ng pag-asa at pagmamahal sa gawaing pawang kabutihan upang maging matapat at makatarungan sa ating lupang tinubuan, sa lahing pinanggagalingan at sa bayang pinaglilingkuran. Kami ay naniniwala sa matalinong pamamatnubay na siyang nagbibigay ng liwanag sa madilim na landas tungo sa kaligtas at kaligayahan, sa tunay na demokrasya at kalayaan, ngayon at magpakailanman. Kami ay naniniwala bilang mga pinunong bayan na siyang makapaglilingkod ng buong dangal at kaganapan kung ang aming ikinikilos sa panahon ng panunungkulan ay hayag, matapat, magalang at ayon sa aral ng dakilang may kapal. Maraming salamat po, Honorable Crenesa P. Constantino. Magsupo na po ang lahat. Nasa baba. To determine the presence of the quorum, may I request the SB Secretary, Ma'am Cherry Ricalde, to please call the roll. Honorable Medwin Rico Hermoso Manuel, Honorable Isagani R. Villa, Honorable Armando M. Palma, Honorable Crenesa P. Constantino, Honorable Revo Joshua Red, Honorable Macario G. Perilla, Honorable Emilio R. Alvarez, Honorable Joa Merano Morales, Honorable Felix Rustico Q. Reynoso Jr., Honorable Felix QD, and Honorable Dolan Kirby G. Morillo. Honorable Presiding Officer, 10 out of
9 out of members are present, therefore we have a quorum. There being a quorum, we will now proceed to our regular session. Business of the day. 1. A letter received on July 19, 2023 from Honorable Marisa Red Martinez, Municipal Mayor, dated July 18, 2023 to Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor and Presiding Officer, and the Honorable Members of the Sangguniang Bayan, Santa Cruz, Marinduque, through Mrs. Rosario Didi Recalde, Secretary, Sangguniang Bayan, informing that the State of the Municipality Address, SOMA, will be delivered on July 28, 2023, final date 4 p.m. in the afternoon at Plaza Rizal Des Municipality. Yes, Honorable Cananesa P. Constantino. Mr. Presiding Officer, as Chairman of the Committee on Rules, I move for the suspension of the rules for the delivery of the State of the Municipality Address of our Honorable Mayor Marisa Red Martinez. So, there's a motion to suspend the rule to accommodate our Honorable Mayor Marisa Red Martinez to deliver her SOMA or State of the Municipality Address. Is there any objection? There being none, the motion is now approved. Mayor Marisa, you can now deliver your State of the Municipality Address. Sir, saan ako na? Honorable Vice Mayor Medwin Hermoso Manuel, Presiding Officer of our Sangguniang Bayan, Honorable Members and Councilor of the Sangguniang Bayan ng Santa Cruz, Honorable Board Member, our SB Member, Honorable Isigani Revilla, Honorable Armando M. Palma, Honorable Crenesa P. Constantino, Honorable Revo Joshua Red, Honorable Macario G. Perilla, Honorable Emilio Alvarez, Honorable Rustico G. Reynoso, Honorable Felix D. Honorable Dolan Kirby Murillo, Ito na. Tapos na. Yung roll call. Ata? Nandito. Honorable Vice Governor Adeline Angeles, Kita ko kita ko. Honorable Board Member Sir. Ito. Mercedes Rejano, Honorable Board Member Loren Rosales, And Honorable Member Danny Red, ito. Father Martin Portiliano, Father Kirk Romasanta, Pastor Carlito Cañeca, Pastor Brother Freddy Ga, my friends, Okay, sir. Miss Evelyn Yang, my family, our beloved barangay chairpersons and barangay officials, Ito parang may Sangguniang Kabataan officials, our Philippine National Police, Acting Chief of Police of Santa Cruz,
Police Major Aldrin Cordero, and our beloved police officers, our Bureau of Fire officers and personnel, mga minamahal kong department heads and staff led by our Municipal Administrator Andy Andres Lubid, representative of national government, led by our local government officer, Mr. Jomar Fedelino, Dr. Susan Pineda, our Master of Ceremonies, our Honorable Board Member, Ishmael Lim, my beloved family, my heart, Manolet Martinez, Engineer Krisha Red Martinez, Carlo Inigo Red Martinez, my dear friends and guests who are here with me today. Minamahal at ginagalaw kong mga Santa Cruzian. Humaharap po ako sa inyo ngayon at nagsasama-sama tayo ngayon upang pakinggan at ipagdiwang ang pagsibol ng tagumpay ng ating bayan. Kaninong tagumpay naman ito? Tagumpay po ito ng ating lokal na pamahalaan. Tagumpay ng mga komunidad ng ating bayan at tagumpay nating lahat. Noong pinagkatiwalaan po ninyo akong muli, 1 year ago, upang maging inyong punong bayan, binigyan ninyo ng bagong pagkakataon, hindi lamang ako upang maisakatuparan ang mga nasimulan ko noong 2016 hanggang 2019. Binigyan nyo rin ang ating bayan ng bagong pagkakataon na magkaisa, na maging isa ang adhikain. Ano ba ang resulta kapag kita'y nagkakaisa? Nasa akin? Baka nasa akin, ha? Itong may Copper Road, District 6, tanong ko lang, nahihirapan ba kayo dati dito? Dumaan? Oo. Eh, ha? Lubak-lubak po. Oh, hindi kayo makababa sa bayan? Diba? Pero ngayon, kumusta naman? Okay na po. Masaya ba kayo? Oo! Parang hindi naman. Masaya ba? Ginawa para makatulong ako sa inyo, lalo na sa inyo mga bata na hirap, hindi makababa, hindi makapunta ng school. Kaya ginawa ko to. Nag-file ako ng expropriation. Kaya gusto ko malaman kung nakakatulong ba talaga to sa inyo at sa mga tao pa dito. Kaya sana maging masaya kayo. Kaya ito, ginawa ito ni Mayor Marisa Red. Nung first term mayor pa ako, pinail ko ito ng April 17, 2019. Ako pa po ang mayor noon, ginawa ko ng first term mayor pa ako. So ngayon, nakikita ko na yung fruits ng ating pag-expropriate ng Mercapon. Masaya kayo? Okay, sige. Natanong ko lang po, kumusta naman po ang biyahe ninyo ngayon? From Mercaper, papunta po ng bayan? Thank you po, Mayor! Pagkakataon po, biyahe namin araw-araw!
So napanood niyo po, malinaw ang isang napakagandang halimbawa ng bunga ng ating pagkakaisa. Ang estado sa ngayon ng mga daan sa District 6 o ang ating mga Mercaper roads. Alam niyo po ba kung bakit naipagawa ang daang ito ng ating provincial government? Dahil po ito sa inyong pagsuporta sa akin noong 2019, naglakas loob ako na hikayatin ang ating mga sektor at ating mga lokal na opisyales na na-expropriate po itong Mercaper roads. Dahil alam ko po na pagod na kayo. Paulit-ulit ko pong inasabi, hindi ko po ipinangako ang Mercaper road, pero nagawa ko po sa tulong ng ating pagkakaisa. May bagong pagkakataon na naman po na ipinadalas ang kapangyarihan ng ating pagkakaisa. Last year, binalangkas ko po at malugod namang tinanggap ng ating Sangguniang Bayan ang 10 agenda na magiging haligi ng ating pagkakaisa nitong 2022, 2025 hanggang 2028 hanggang 2031. 4 years, 8 years. Ang ating tagumpay ay at tatahaking panglandas ang iuulat ko po sa inyo ngayong hapon. Ang unang agenda natin ay food security. And I am proud to share with you ang pagsibol ng tagumpay ng ating mga programa ng agrikultura at pang-fisheries. Ako po ay Siginan Ninita Piñas Cosas. Ako po ay taga rito sa Barangay Hagimit. Ito po yung aming malawak na pinagtaniman ng aming halamanan na talungan. Napakasaya na namin na kami ay nagkaroon ng ganyan halamanan. Kahit mapagod-pagod man, masaya na rin kami sa buhay na kami ay nakakapagtanim. Saka parang pakiramdam namin ay lalong nalakas yung katawan namin, lalo na sa ngayon na nakikita na namin yung ganda ng mga tinanim namin at na kami ay nakakaputi na ng mga bunga. Nag-harvest kami ng talong, i-harvest nga ng ating lahat para po wala ng bigas. Salamat po ako sa kanyang pag-asa. Talagang maraming salamat po. Sobrang nagpapasalamat po kami sa ating mayoral ay Marisa. Sa bawat barangay na kami po ay kanyang matulungan. Ito po ay isang napakalaking katulungan sa aming kabuhayan.
ang ating pong Tanim Pag-asa program at ang kakabit nitong Food for Work program ay patuloy na umaarangkada. As of June 2023 po, mayroon na pong 400 participating households ang ating mga Tanim Pag-asa. Samantalang 1,457 participants naman po ang ating Food for Work program ang nabigyan din po natin ng mga seedlings sa kanilang itatanim sa kanilang bahay at lupa. Ang Municipal Agriculture Office po natin ay patuloy na bumibili ng aning gulay sa ating mga Tanim Pag-asa at Food for Work beneficiaries upang simulan ang food processing, halimbawa ng sili upang maging chili flakes or chili oil. To sustain the Tanim Pag-asa program, humingi po ako ng 1,700 packs mula sa Department of Social Welfare and Development para makapagbigay po tayo ng incentive, makahikayat pa ng iba pang magtatanim na gulay. Pinamahagi ko po ang 1,007 food packs na ito sa iba't ibang barangay ngayon. Ang vision ko po, kaisa natin ang iba pang mga grupo katulad ng Pantawid Pamilya o 4-piece beneficiary na nakakaisang magtanim ng mga gulay at iba pang produkto pang-agrikultura at ng arurot. Hindi lamang po gulay ang solusyon natin sa mga banta ng gutom at hamon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasama rin sa sagot natin ang mga hamon na ito, Native Chicken Dispersal Program, kung saan namahagi ang ating pamahalang lokal ng mga native na manok upang ang ito ay alagaan at paramihin ng mga household beneficiaries. Hindi po pwedeng i-fried chicken o i-adobo ang manok na ito. Sabi ko nga po sa ibang barangay ay wag niyo po si Tintin at Tinola o si Ado aadobohin. Dahil hindi na po kayo makakatanggap ng ayuda manggagaling sa munisipyo. Po. Ang mga napakaraming manok na ito, ibibigay naman sa kapitbahay ng mga naunang nakatanggap nito hanggat dumami ng dumami ang alagang manok sa ating bayan. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay si Ginoong Romiel Caprente, taga-Barangay Morales. Ako po ay nagpapasalamat sa pinalagaan sa aking native chicken. Nasa ngayon po ay ito po ay meron ng asiboy na 5 isiyo. Ngayon po ay ako po nagpapasalamat sa ating punong bayan sa Mayor Marisa Red. Salamat po sa isa sa kanyang nabiyayaan ang kanyang palagang mga native chicken. Kaya po maraming salamat po sa kanya. So ito po yung manok na natanggap ni Tata Emilio Gonzales. Meron na pong 11 na sisiw. Si Linito Del Mundo, isang beneficiary ng manok ni Mayora. Kung ang aking mga manok ay may sisiw na, mayroon pang nangingitlog. Ngayon, ang gusto kong mangyari, kung sinong gustong mag-alaga ng manok na native, ay tatransfer ko na, yung iba.
natin sa food security ay from farm to the seas. Bilang isang coastal municipality, lagi pong nasa isip ko ang mga maliliit nating mangingisda, ang ating mga minamahal na fisher folks. Alam niyo naman po siguro ang problema na hinaharap ng ating mga mangingisda. Una, ang climate change na nakakaapekto sa populasyon at movement ng mga isla sa karagatan. At ikalawa, ang kakulangan sa bangka ng ating mga mangingisda. Ang pangarap ko, maging eksperto sa paggawa ng fiberglass bangka ang ating mga mangingisda. Ang mga magagawang bangka ng ating mga mangingisda, ibebenta naman natin sa mga ahensya ng gobyerno na namimigay ng bangka sa iba't ibang lugar. Kaya naman po, pinatraining po natin ang ating mga fisher folks sa paggawa ng fiberglass bangka. Maiitawid na natin ang mga pangarap ng ating mga mangingisda. Palakpakan po naman natin ang ating mga fisher folks. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Albert Pequero po, isa pong mangingisda sa Barangay Kulakang. Ako po nagpapasalamat kay Mayor Marisa Martinez dahil nakasama po ako sa livelihood training ng fiberglass boat. Nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil nakatulong po siya sa amin at natagdagan po ang aking kalaman sa paggawa ng bangka. Kaya nagpapasalamat po ako dahil tinutulungan niya kami at baka sa susunod ay tutulungan pa. Ito po ang nangyari Ako po si Ginoon D. Sorega, taga-Barangay Ipil, na isang pangulo ng Biparsi, na support po maraming matulungan. Ako'y marunong na po, ay ako'y marunong ng po kahit pislaang na mga panandiri at magawa. At ako may matagal ang magagawa ng bangka, ay malaking kalaman po ang natutulong po, lalong-lalo na kay Mayura, sa tulong niya, sa Mau. Darating na henerasyon ay bawal na pala ang mga kahoy dahil na katulad ng kita'y napababa na wala na kitang pangharang sa mga tubig sa kabundukan. Kaya ang mga iligal laging ginagabawal na. Kaya ito ang inagapilitan ko, sumikapan kong gawin. Pag ako'y natuto, ay ako naman pwede manghiram ng puna. Para lalong lumakas ang ating agrikultura, pina-improve natin ang ating municipal nursery at tinulungan naman ng ating MAU ang mga barangay upang makapagtayo ng sarili nilang barangay nurseries. Thank you to our very hard-working Municipal Agriculture Office staff. Ay, card pull na.
Ang ikalawang agenda po natin, economic recovery o ang pagpapalakas ng kumpiyansa sa ating bayan ng mga negosyante at mga investor. Mula sa datos ng ating business, permits, licensing office at ating municipal treasury, nanunumbalik na pong muli ang sigla ng local business ng ating bayan. Ganito ba? Ang retail section po natin ay karamihan ay mga micro, small, and medium enterprise or MSME. Di lamang lumalaki ang kapital na ginagamit, lumalaki din ang natatalang gross sales. Yung dalawang napakita. Kaya naman po, parang sa program, patuloy ang pagsuporta natin sa mga maliliit na nagtitinda at nagninegosyo sa paraan ng mga municipal bazaar at fairs, halimbawa tuwing Pasko at Moriones. Halimbawa na lamang po nitong nagdaang Moriones natin, nakipagbenta ng more than 1.4 million pesos po ang mga lumahok sa ating Emporium Roman-inspired street bazaar. Ang ating pamahalaang lokal ay kumita naman ng 200,000 mula sa stall rentals. Bilang presidente po ng samahan ng mga manininda dito sa Santa Cruz, Escaba, Santa Cruz Bilang Vendors Association, kami po ay nagpapasalamat sa aming mayor dahil kami po ay pinaunlakan niya na magkaroon kami ng kanya-kanyang food cart dito sa bayan ng Santa Cruz. Ang tinda ko po ay siopaw, bola-bola, at Maynilay sa Tagus, Marinduque. Last April 2023, I joined the District Bazaar. And sa aking pag-training ito ay nakilala ang aking negosyo na restaurant. Ang ito ay Travelers Food Chow. And dito, sa pagkatinda ko at experience ko din naman na ako mismo ang nagtinda dito, ay nagkaroon ako ng kita. Ito ay magpapaganda ay naging benefit sa aming negosyo. Dito sa pagkatinda namin sa and ang wish na sa susunod, more store para lahat ng negosyo ay makapagtinda din kagaya ko. And ma-enjoy ko naman din. And once again, thank you Mayor Marisa Red Martinez sa iyong thank you and God bless us all. Construction pa rin po ang pinakamalakas nating sektor na nakapagbibigay hindi lamang ng income, nakapagdadala din ng trabaho para sa ating mga Santa Cruzin. Kaya patuloy ang ating programa
sa mga construction projects na may impact at lalo po ang magpalakas ng ating economic competitiveness. Ang construction ng Land Bank branch dito sa ating bayan, hindi na po mapipigilan at magtutuloy-tuloy na. Nang unang term ko po, ito dapat pa na-approve. Subalit, napabayaan ng nagkaraang administrasyon. Ngayon, malapit na magsimula ang construction ng Land Bank sa Santa Cruz. Maraming salamat po sa Land Bank sa patuloy na pagtitiwala sa lokal na ekonomiya ng bayan ng Santa Cruz. Nagpapasalamat din po ako sa tulong po ng ating Vice Mayor at ng ating SB members sa pag-approve na maitayo pong muli ang ating Land Bank dito sa bayan ng Santa Cruz. Ongoing din po ang construction ng 2-story food court sa ating Santa Cruz Public Market sa Manilibunan. Kapag ito po'y natapos, magiging revenue generating asset din po ito ng ating pamahalaang lokal. More revenues means better services para sa inyo. Para naman po sa ating agricultural products at para sa ating mga MSME, ang itatayong bagsakang center dyan din po sa ating palengke. Sa ating mga vegetable and fruit vendors, tuloy pa rin ang bagong 2-story building para po sa inyo yan. I want to see our public market busy. I want to see more people going to our public market